Sarap mag-drive pag mag-isa. Lalo na pag opportunity is everything. I'm alone but I'm not lonely. Friends for a lifetime. Gulat ka, no? Pakita ka dito, Sean. Pakita ka sa camera. Mag-hi ka. Ay. So tayo ang tagahatid na Sean for today, guys. Kanya, traffic. Ito, diba? Oo. Pa-trip natin gusto mo. Ha? Trip. Dito ba? Bye-bye, ingat. Thank you. So yun guys, nahatid na natin si Sean sa school niya. Dito lang naman yun sa Elizabeth Seton. Malapit lang din sa bahay. Nakakasilaw yung araw kasi sa lubong sa atin eh. Umaga ngayon, tuwing umaga kasi sa lubong talaga dito yung araw. Yan, sa lubong, sun. Pala yung diskarte, no? Yan mo yung dito. So, hindi ko alam pa na tawag dito, pero ganyan mo para hindi ka masilaw. Yan, wala tayong kasama ngayon. Ano kaya? Dito na tayo agad sa subdivision namin, or village pa tawag dito. It's roughly 10 minutes away lang pag walang traffic dun sa school siya. Kasan natin ang music guys. Nakamahirap sa driving. Hindi pa tayo master sa driving guys, no? Pero yun lang guys ang pag-hatid natin kay Sean sa school. Yun, no? Park na tayo na. Yan natin kung ayos. Okay naman, tinignan ko. Parking natin is okay naman. Super successful ang unang araw ng paghatid natin kay Sean. Ito, papatay na natin yung music. Here. Parking, check. Handbrake, check. Wala na dito. Boom. Okay guys, thank you for watching this paghatid ni Sean sa area. Yun lang. Sure ka, wala ka na naiwan, ha? Wala na. Bye, Sean. Bye. Thank you. Okay. Yun guys, nahatid na natin sa Sean sa school niya. Second day, successful. Mga future days, successful pa rin yan. Sarap mag-drive, no? Ngayon ko lang na ano na. Sarap mag-drive pag mag-isa. Lalo na pag may pera ka naman na panggas, pang maintenance ng isang sasakyan. Masaya siya. Lalo na sa mga maraming mga cars na daan. Kasi may thrill. Nandun yung medyo adrenaline. Sana soon guys is magkaroon tayo ng sarili nating sasakyan. Kahit maliit lang, simple lang, pang pasyal-pasyal lang ba? You gave me a reason to my feet, and I love what I feel. You gave me a meaning to my life. This is hard as you're existing, and all we got when I met you. Okay na yan. Park na natin. Heartbreak. Handbrake pala. Ganda na mga song ngayon, ah. Yun lang guys, second day of paghatid kay Sean sa school is a success. Day 3 natin sa paghatid kay Sean. At meron tayong bagong kasabay. Pakita ka nga, JC. Yun, oh. Good morning daw. Kinakabahan ka ba at ako magdadrive? Sa kanto lang naman. Ha? Sa kanto lang naman. Ingat.
Ingat siya. Thank you. Ingat. Naisip ko lang guys is, na-realize ko ngayong araw is that opportunity is everything. Kasi dati guys, di naman ako marunong mag-drive. Way back on 2020, if I'm not mistaken, di pa ako marunong mag-drive. But my tita, one of my tita Sel, given me this opportunity na mag-school driving. Then, from that, doon lang ako natuto mag-drive. And ang una namin di-drive, ang una kong di-drive doon is yung manual. Kasi wala naman nagtuturo sa akin. So, my point here is that pag meron kayong opportunity, pag binigyan kayo ng opportunity, is i-grab nyo. Kasi no one knows kung kailan kayo mabibigyan ulit ng opportunity na katulad na. Pag may opportunity na dumating sa buhay nyo, mahirap man yan, alam yung challenging, tanggapin nyo. Ngayong colleges, whenever I get na major roles sa mga presentations, either sa presentation lang sa classroom or major presentations, I always say yes. Kasi from doon, sa pag-present mo doon sa classroom, doon ka makakagain ng experiences. Experiences na magiging foundation mo in the near future pag kailangan mo na siya. Like, masasabi mo lang sa sarili mo na ay, nagawa ko na ito noon, magagawa ko ulit ito ngayon, at mas maganda pa yung magagawa ko ngayon. Kaya doon sa classroom namin ngayong college, nagtataas na lang lagi ako ng kamay, I do recitations to build up my confidence. And pag may presentations, lagi sa akin na ano yung mga major roles, such as kung sino yung magpe-present sa harap and sa pagsasalita. Dati nga, last sem ata yun eh. Last sem ata yun, I was assigned ng kagrupo ko bilang one of the debaters. Hindi naman ako nagde-debate eh. Sabi nila, JM, ikaw yung isa sa mga magde-debate. Yun, tinanggap ko. Then recently lang, yung debate na yun is naging okay siya. We won that debate against dun sa kaklase rin namin sa class. And ngayon, recently, I was assigned bilang maging Dr. Jose Rizal sa speech part namin sa Rizal na subject. And guess what? I said yes. Kasi yun yung magiging building foundation mo yun. Para mas gumaling ka ba, mas mag-improve ka ba sa gusto mong mag-improve. Kaya kung gusto ko talaga mag-improve sa akin is yung socializing skills ko and presentation skills ko in terms of many people. Kasi kailangan yun para maging great leader ka. The confidence. So grab ng opportunity pag mayroon and build your confidence. Kasi you lose a lot of opportunity because nahihiya ka lang. That is the biggest lesson that I have learned this college. Kaya dapat maging confident ka lang. Be confident on the things that you do and build the proper foundation para mas maging better ka. Ito yung pinakamahirap sa pag-drive is yung parking. Ito yung pinaka-challenging para sa akin. Pero syempre, pag-challenge, kailangan mo yung harapin para masanay ka sa mga laban ng buhay. At magiging basic na lang yun sa'yo. Pag marami ka ng experience na.
Abante na ng konti. Yan! Yun no! Third day of paghahatid kay Sean is a success. And future paghahatid kay Sean is magiging success pa rin. Yun lang guys, let's go! May pictorial pa ako mamaya para sa grad pic. And kailangan na natin magbadali. It's 6:55 AM na. And 8 AM dapat nandun na ako. Kasi 30 minutes before the time daw, dapat nandun na. Let's go! Ay, ikaw pala lagi na una. Maaga ka na. Wait lang. Kano kayo? Thank you. Pwede siya, ingat. Thank you. Pag mag-isa tayong katulad ng ganito guys, ito naiisip yung mga kung paano ba ako mag-i-improve, ano ba yung mga dapat kong gawin sa present time para maging maganda yung future. Kung baga dito ako na nare-reflect pag mag-isa ako, kaya pag mag-isa ako, hindi ako lonely. I'm alone but I'm not lonely. Kasi may mga iniisip ako. At hindi ako malungkot na ako lang. Mas trip ko nga minsan ako lang mag-isa para peaceful ba? Wala kang iniisip na kasama mo. Ikaw lang mismo iintindihin mo. Mas nagiging ako pag mag-isa ako, tulad ng ganito, mas naiisip ko kung ano ba yung mga plano ko sa buhay. Kung ano ba yung mga dapat kong gawin, ano ba yung goals na dapat kong unahin. And mas nakaka-memorize ako, mas natututo ako para mag-isa. Kasi pag may kasama ka, minsan di mo maiwasan yung daldalan. At the end of the day, hindi ka na makakapag-focus. And pag mag-isa ako, nakapag-focus ako kung ano ba yung gusto kong gawin. No pressure, kasi ikaw lang eh. You are at your own pace. Kaya hindi naman masama mag-isa. Huwag lang lagi. Kailangan, pag may friends ka, i-treat mo sila minsan. Yung mga totoong kaibigan, yung friends na friends mo talaga, or friends for a lifetime. Mahalagan mo yan. Ako, ang friends for a lifetime ko ngayong college is si Wayne. Friends for a lifetime ko yun, nung time na sobrang down na down ako nung college ko. Si Wayne, siya yung kinakausap ko. Tapos, she give me advice on how can I be better. Kung paano ko pwedeng maayos yung mga dapat maayos. Ngayon, as this time, parang medyo maayos naman na. Medyo smooth naman na. And going strong, going good ang relationship natin sa lahat. Ilang realization natin ngayong umaga. Kada umaga may realization, no? Fourth day ng paghahatid kay Sean was a success. Mamaya susunduin natin siya and magiging successful pa rin yun. Let's go! Alright guys, it is our fourth day sa paghahatid kay Sean. Pero ngayon, this time, susunduin naman natin siya dun sa school niya. This is my first time na sunduin siya sa school niya. And kailangan daw mag-parking pag ganun. 5:03 PM na pala guys. 4 yung labas ni Sean pero 5:30 PM nagpapasundo kasi maglalaro pa ata siya ng badminton with Ninya. Yeah, with Ninya. Alright, nandito na tayo sa school ni Sean at nakapag-park na tayo. Face parking tayo or front yung nauna. Kasi yung mas angkop dito sa parking spot natin. Message na natin siya na nandito na tayo sa school. Empty yung dun sa parking, so atras lang tayo para hindi tayo makinapan natin.
Ilipat natin ang parking para smooth lang yung pag-alis natin mamaya. Buti na lang si Sean nagpapasando ng late ng 5:30. Kasi kung 4 ko siya susundin sakto, sureball na dami nakapark dito sa parking area ng school nila. Ayun na si Sean. Ayun na si Sean, guys. Kasya ka dyan? O, masabi mo sa sakyan, ha? Ayun na po si Sean. Ano, kamusta ang Friday mo? Tapos mo kayo maglaro ng badminton. Kapag pinapanalo mo rin siya. Yun, pasok sa banga. Ano sabi mo, Sean? At huling araw mo na to sa school. Ano sabi mo at huling araw mo na to sa school? Sa school. Meron pa kami next week. Hindi, ngayong ang week. Board na ito. Ha? Board na ito. Bored ka? Pag nasa bahay ka? Bakit? Board na. Alright, tapos na natin na sunduin si Sean sa school. It's been successful na paghahatid sa kanya and pagsundo. Let's go!